May samal. Sight mo yung dalawang dulo, magkabilang dulo, end to end, no? Tapos yung highest point. O di tatlong reading sa compass. Pagka tinrayangulit mo yan, yun yung position natin ngayon. And then, hanapin mo yung grid coordinate. O, ito yung mapa. Ayun, gano'n. No, sa north, sabi mong gano'n. Yes sir, alam ko sir ginagawa ko. Hindi, noriyan nga niya. Tapos, nagkakamot na ng ulo, sabi, sira daw yata yung kompas niya. O di, ito yung kompas ko. O ayan, kompas ko. Sigurado buo yan, 100% buo yan. Tapos sir, kayo na lang, sabi ganon. Kita mo ng, nagbabakbakan eh. O di, akan yung kompas? Sabi ganon. Nakahiga ako, miga ako ganyan. Ngayon ka nakakita ng nagbabaso ng kompas, okay ka eh. Tapos nandito yung nararamdaman mo yung tama ng bala doon sa puno eh. So sige, plot sa mapa. Sir, kayo na mag-plot. Kasi nung pina-plot sa mapa, kung ito yung mapa, no? Dito tumatama, dito. Nandito yung nasa lupa. Lakpas doon sa mapa. Sabi ko, babalik na yata ako sa sa eskwelahan na. Hindi na marunong magbasa ng mapa. Tapos ulit, nakailang ulit. Tapos inip na. Ano ngayon, Teka, sabi ko, nasaan pa tayo ngayon? Di ba, Mako na to? Oo daw, Mako na. Yung Manipong, nasa Mako. Kaya naman pala lintik. Ang dala kong yung tinitignan nating mapa, pang Kambaratik eh. Di ba yun yung objective natin, Kambaratik, 20 kilometers away? Edi yung dala kong map sheet, isa lang piraso yun. So yun guys, napanood niyo na ang aking introduction. Ito na naman po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At i-feature ko po sa inyo ang ating magiting na Scout Ranger ng Pilipinas, itong si Kadado. At may YouTube channel po siya na ang kanyang YouTube channel ay pangalan Pinoy Survivor. So palagi ko tweet na sinasabi sa inyo na mag-subscribe na kayo sa kanyang YouTube channel. Marami po kayong matututunan. At ang aking suggestion sa inyo, simulan nyo dun sa episode 1 para lubos nyong makilala itong si ating magiting na sundalong Scout Ranger na si Clemente Enrique. Siya po ay sa batch 1983 ng Philippine Military Academy at naging Scout Ranger po siya. At siya po hindi lang Scout Ranger na nagtapos dito sa Pilipinas. Kumuha pa rin siya ng kanyang edukasyon sa Scout Ranger sa Amerika. So napakagaling po nitong ating si Kadado. Talagang marami siyang alam at matalino pa tong taon to. So ini-encourage ko kayong mag-subscribe sa kanyang YouTube channel na Pinoy Survivor. At meron na po siyang humigit kumulang na 20k na subscriber. So, kaya ko po kayo ini-encourage na mag-subscribe sa kanya para lubos yung makilala tong ating magiting na sundalo, Scout Ranger. Dahil po talagang makikita nyo dito kung ano ang nangyayari o ang mga moral ng ating kasundaluhan dito sa Pilipinas. So, napakagaling po. At gusto ko po kayong i-encourage para sa mga kwento niya na totoong nangyari base sa kanyang eksperyensya dito sa mga encounter na mga insurgency dito sa Pilipinas, particularly dito sa Davao. Alam niyo naman, nung araw talaga sobrang dami ng mga rebelde diyan. So, kung gusto nyong makilala ang ating mga kasundaluhan dito sa Pilipinas at sila naman po ay mga tunay na bayani ng ating bansang Pilipinas at dumidepensa para sa ating mga mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas, tunghayan nyo, kung meron kayong time, subscribe kayo sa kanyang YouTube channel, Pinoy Survivor, at simulan nyo doon sa episode 1. Punta kayo sa playlist, tapos pumunta kayo doon sa video 1 niya. Video 1, video 2, nakalagay doon, BID. Siguro,
At bago po tayo magsapol guys, nagpapasalamat po ako sa mga aking mga viewers at ang lalo-lalo doon sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po sa inyo. Pero wag po kayong makakalimot mag-subscribe din at panoorin ang ating magiting na si retired Captain Clemente Enrique ng Scout Rangers. Ito na po sila. So, ito na po yung nagsimula po ako sa video 11 at tutuloy natin sa video 12. So, marami po siyang mga videos dito. Dito ko nga lang po sisimulan sa video 11. Narito na po yung encounter. Narito na po yung bakbakan tungkol dun sa kanilang mission na minabalitaan silang quota ng mga rebelding grupo doon sa Davao. So, simulan na po natin guys. Ito na po. Ito po ay kanyang isasalaysay base sa kanyang karanasan doon sa Davao. Ito na po guys. Hello once again. Welcome to my YouTube channel. Please like, share, and subscribe. Itong si Lieutenant Bermudez, ang tumawag siya ng fire support, hindi kakanyonin na. Gusto niya yung kanyonin yung mga rebelde. Masarap din baka makita yung 200 ba na kinakanyon eh. Ngayon, nung tumawag ng fire support, hindi niya mabasa yung lokasyon niya. Ang dahilan na nandun daw sa mapupuno siya, wala siyang reference point. Sabi ko, sir, ano kayo? Sa radyo sabi ko, sir, mabante kayo dyan sa bandang likuran ng puno. May rabin, makita mo na samal. Sabi ganon. Hindi naman tuminag si sir sa posisyon niya. So, inutusan ako na ako daw magbasa. Ay ko, sir, mahirap basahin yung lokasyon ko. Under fire kami. Ang cover ko yung yung puno. Tinitipak na nga eh. Ng 360. Bag, ganon. Sumagot din naman tong task group hunter. Sila Captain Gutierrez. Basahin ko raw yung lokasyon. Akala siguro ng mga tao kinakabahan ako, narattle na. Pero talagang mahirap basahin. So anyway, nakita ko si Niebres, Corporal Niebres. Nando siya banda kung nasa likod ko yung mga rebelde, ito yung puno, no? Ito yung puno, kunwari, yan. Kung nasa likod ko yung mga rebelde, kita ko si Niebres, bandang nando sa papaslope. And then biglang bangin na yan eh. Ay ko, Niebs, basahin mo yung lokasyon natin. Kaya mo yan. Kasi 100 yan sa sa 100% sa land navigation. Basa. Sabi ko, ito mo yung samal. Sight mo yung 2 dulo, magkabilang dulo, end to end, no? Tapos yung highest point. Tatlong reading sa compass. Pagka tinraya ang kulit mo yan, yun yung position natin ngayon. And then, hanapin mo yung grid coordinate. Ito yung mapa. Ayun, ganon. Kami, ratatatat, bang, ganon. Siya nagbabasa. Tumitingin-tingin ako kay Niebs. Nagaganon-ganon siya. Tapos lang, maya-maya, nagkakamot na ng ulo. Kasi, yung mapa, ginaganon-ganon na yung mapa. Komento natin ng konti, guys. So, kung mapapansin nyo, habang siya ay nagkukwento, sinasamahan niya ng pagtawa. Hindi po yung pang-Alaska o pang-ano pa man. Kasi, ang basa ko dito, ni-neutralize niya
yung kanyang salaysay para nang sa ganun. Yung bang alam nyo yung init ng ulo natin, pagka pinapanood natin ang kanyang salaysay, siyempre iinit ang ulo natin. So, ini-neutralize niya. Para nang sa ganun, hindi masyadong tumaas yung ating hypertension. Yung kagaya ko, ayan, di ba, hypertension, bigla ako tatawa. Ganun po siya. Ini-neutralize niya ang mga galit sa ating puso para nang sa ganun, hindi tayo masyadong madala ng ating damdamin. So, ganito yung ginagawa niya, kwento, tapos sasamahan niya ng konting tawa. Hindi po yung kundi ino-neutralize niya yung init ng ulo natin. Kagaya lang ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi ba, pagka nagtatalumpati siya sa harap ng mga mamayang Pilipino, sinasamahan niya ng joke, di ba? Parang neutralizer yon. Habang nagtatalumpati ka, samahan mo ng konting joke, para nang sa ganun, hindi tayo masyadong umiinit ang ulo. Bagamat yung kinukwento niya, talagang pagka sineryoso mo siya, sineryoso mo yung kwento niya, at sinapuso natin, nakakainit talaga ng ulo. So, ang ginagawa ng ating magiting na Captain Dado, sasamahan niya ng konting comedy joke, sama medyo konting tawa, pero seryoso yung kanya mga kinukwentong yan. Seryoso talaga, guys. Dahil sila nasa totoong encounter. So, narrate lang niya, kinukwento niya, sinasalaysay niya, nang sa gayon, maintindihan natin ang tunay nangyayari dun sa encounter nila sa Davao. So, ganun lang po kasimple. Kasi may narinig akong, may nababasa ako, uy, tawa ka lang ng tawa, wala naman nakakatawa. Hindi po ganun yun. Neutralize niya. Parang, kumbaga sa ganito lang logic yan Pagka kayo nagkape, di ba, mapait yung kape. Sumobra sa kape. So, ano gagawin natin? Babantuan natin ng konting tubig. Para nang sa ganun, ma-neutralize yung sobrang pait at mapalitan ito ng medyo tumabang yung pagkapait ng ating mga kape. Ganun lang po kasimple yun. Kaya kung matutunghayan nyo, medyo tumatawa siya dun sa kwento niya, yun po yun. Neutralizer para sa gigil natin sa mga narinig natin na tungkol dun sa encounter. Kawawa naman tong ating mga magigiting na kasundaluhan na nakikipaglaban sa mga rebelding grupo. Ganun lang po kasimple yun. Sana naunawaan nyo po. So, kasi nga po, napapansin natin may konting tawa siya. Neutralizer po yun. Para hindi masyadong mag-alab ang ating mga damdamin. So, ituloy po natin, guys. Ay, malabo pang mata ng inyong lolo. Sabi ko, ano muna? Sabi ko, i-orient mo na muna sa north. Sabi ko gano'n. Yes sir, alam mo sir ginagawa ko. Hindi, in-orient nga niya. Tapos, nagkakamot na ng ulo, sabi, sira daw yata yung kompas niya. O di, ito yung kompas ko. O yan, kompas ko. Sigurado buo yan, 100% buo yan. O di, gano'n na naman siya. Pares naman daw yung reading. O di, pares daw sira yung kompas. Diba? Ano ba reading mo? 360, yung isang point, yung pinaka sa kanan ng samal. Tapos, 300, yung pinaka nasa kaliwa. So, 300 tsaka 360. Tapos yung pinaka-tuktok, palagay mo na 330. Oh, di flat. Sabi ko, okay na yan, flat. At kinihintay yung natin, yung datos natin. Flat siya. Kamot na naman ang ulong ganyan. Tapos, sir, kayo na lang, sabi ganon. Kita mo ng, nagbabakbakan O, ano yung kompas? Sabi ganon. Nakahiga ako, miga ako ganyan. Ngayon ka nakakita nung nagbabasa ng kompas, okay ka Tapos nandito yung nararamdaman mo yung tama ng bala doon sa puno Buti hindi tinatagos. Isait akong ganyan. Parehas yung reading. O sige, plat sa mapa. Sir, kayo na mag-plat. Kasi nung pinaplat sa mapa, kung ito yung mapa, dito tumatama, nandito yung nasa lupa. Lakpas doon sa mapa. Okay, sabi ko, babalik na yata ako sa
sa eskwelahan na. Hindi na marunong magbasa ng mapa. Tapos ulit nga, ulit. Nakailang ulit. Tapos inip na. Ano ngayon, nung... Teka, sabi ko, nasan pa tayo ngayon? Di ba, Mako na to? Oo daw, Mako na. Yung Manipong, nasa Mako. Kaya naman pala, lintik. Ang dala kong, yung tinitignan nating mapa, pang Kambaratig Di ba, yun yung objective natin, Kambaratig, 20 kilometers away. Edi yung dala kong map sheet. Isa lang piraso yun. Ngayon lang ako dinagdala ng mga adjoining sheets na parang banig na siyam. Ano natin guys ha? So yun, sinasabi nga niya dito, iba pala yung mapa ang dala niya. Kasi guys, kung mapapanood nyo yung video niya, yung mas nauna pa dito sa video 11, I think mga video 9 na yun. So doon, meron silang nakakuhang intelligence, informasyon na doon sa area ng Kambaratig na sinasabi niya, correct me if I'm wrong guys kung yung tama yung pagkakarinig ko. Yung Kambaratig, yun yung kanilang main objective. So doon sila pupunta. So ang dala niyang mapa sa Kambaratig or something. Sorry guys, medyo memorya ko hindi ano eh. Pero pakinggan nyo doon sa mga unang video. So umakyat sila doon. Tapos, pagdating doon, yung informasyon nila, mali. Yung intelligence nila, mali. So, ang nangyari doon, pinapull out na sila. Bababa na sila ng bundok. So, habang bumababa sila, kasi wala na parang pagkakaintindi ko doon sa mga unang video niya, nasunog. Kasi, kumbaga, ipinost. Nagpa-interview yung isang general na merong nagaganap na na pagsalakay doon sa sinasabi nilang kampo ng mga rebelding grupo doon sa Kambarati. Basta yun, same rhyme words na rin. Tapos nila doon, sabi, teka, parang sunog ito ang ating operation, baka tayo matambangan dito. So ang ginawa nila, bumaba na lang sila. So from way, nagpatrolya na rin sila, ikot hanggang sa makapunta sila din sa area ng bakbakan na yun. Doon nila natunton yung kota ng mga rebelding grupo. At di umano ay more or less nasa 200 na katao. Yung talagang kota talaga yun na ang impormasyon na karating sa kanila parang may mga higher ranking officer ng rebelding grupo doon sa area na yun. So doon nagsimula yun. Ang kanyang mapa wala doon sa mapang dala niya. Ibang mapa na yun kasi ibang lugar na yun. So kung mapapansin nyo, yung pagkaka-explain niya sa atin, yung mapang dala niya, pag kanyang kino-ordinate yun, ang nangyayari, lampas na doon sa lupa, wala na doon sa mapa kasi nga, hindi yun yung mapang kanilang dala. Iba po yung mapa doon sa kanya-kanyang dala at yung iba yung mapa ng kanilang dinaanan na yun. Kasi I think 20 kilometers away doon sa objective nila. Yung objective nila, yun yung dala nilang mapa at yung area nila ngayon na bakbakan, wala doon sa mapa. So, medyo nahirapan sila. Pero ituloy natin kung ano yung ginawa nila dito. So, mag-like, subscribe na po kayo kay ating Pinoy Survivor na dating Scout Ranger. Tatlo. Siyam na Ngayon, isa lang ang dala ko. Yun. Kaya yan nangyari. Ang ginawa ko, kumuha ko ng dahon. Ayun, para na yun. Talahib. Kunyari, dahon yan. Tapos, pinlat ko sa ganyan. Kasi kung nandito yung point namin, ginanyan ko. Na green square. Tapos ganun din dito. Tapos, kung ano yung reading dito, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, in ascending order or fashion, therefore, yung dalawang susunod, 05, 06. Ganun din dito sa ibaba, 98, 97, 98, 99, 00, 01, 02. So, yung tumama dito, 03, tsaka 04. And then, meron ka ng grid square. Tapos, estimate na yung pinakano. O sige, send mo na sa radyo. Pero nag-make statement ako. Sabi ko, sir, may problema estimate lang to, sir. Kasi wala sa mapa yung yung lokasyon namin. Isipin mo anong intindi ng mga tao doon sa Task Group Hunter. Wala daw sa mapa yung lokasyon namin. O di ba, parang
nasisiraan na ng bait yung tumawag sa radyo, yung nagbibigay ng lokasyon. Yun nga ang problema, ang daming meron, hindi nila naintindihan, wala sa map sheet, nandito tumatama, ayan, ang ganyan, no? Wala sa map sheet, kasi yung map sheet na binabasa, na pinipilit mo kuhanan ng grid coordinate, pang Mako. Yun. Yung map sheet, Yeah, guys. Kambaratik. Mako yung Ayun. lokasyon, Kambaratik. Talagang dililitaw sa mapa mo yung grid coordinate. Kalokohan. Di sabi ko, sir, yung map sheet na dala ko, iba pang Kambaratik, hindi Mako. Yung encounter site Ayun. sa Mako. insisting doon sa task group hunter. Basahin ko raw. Basahin. Sabi ko, kayo pumunta rito, sabi ko kay Sir, kay Lieutenant, kay Skylark, kay Lieutenant Bermudez, sir, bumaba ka dito sa posisyon ko, punta ka dito, ikaw magbasa. Sinasabi ng iba yung map sheet ko. Anyway, at any rate, wala nangyari. Matatalino yung tao doon ni Captain Silana, matatalino sila. Sa Panther. Alam niyo bakit? Kasi alam na nila kung ano yung grade ko, yung reading ko sa kompas. Alam na nila. 360, Kahit yung estimate lang isang yun. point. Tapos, 300 yung isang point at saka 330. Yung highest point, yung bundok. So, ayan Ayan. Kung ayan yung samal, 360 reading dito. 330 tsaka 300. So, ang nangyari, ganyan yung reading. Ganyan. Ito yung posisyon namin. Tama. Pero wala kaming mapa. Hindi namin identify yung grid coordinate. Anong ginawa ng mga taga-FA? Ayan. Simple, bakasimot. Bakasimot. Ano yung bakas? So, minus 180 degrees kasi lumalabas 180 from their location, nag-read sila, nag-site sila ng 180, 150, at saka 120. Di nakuha nila yung lokasyon namin. Ang galing. Walang mapa. P6 yun. So, Tama ba? ay P6. nako. Yung people knowing what they're doing, yung talaga, mahalaga. Nag-iisip. Gumagawa sila Kaklase mo paraan. to. Nag-reading siya dito ng 180. Mhm. Isa. Nag-reading siya dito ng 330 minus 150. At saka 120. 120. Nakuha yung point. Doon kami. Ito na. Tapos yun yung, di ba sabi ko, bumaba na ako. Tapos nun, nagkahanap na natumbo ko na yung pinaka farthest na nila, na bahay doon, na outpost, doon sa kanan na parte. Yung isang side dito na outpost is yung may tubuhan. So dito banda, yung may saba na nakain namin. Tapos sabi ko, sir, abante pa ako para sasalubugin ko kasi baka mag-withdraw Kuwang-kuha mo na yung kampo Ang kunwari, matapang yung 7 ranger. Sabi mo, ang sarap siguro nun, parang Oo. turkey shoot na naka-ambush position ka, Ambush biglang nakikita position. mo nag-withdraw. By volume of fire, ganun lang. May concern ng wala nang pick target. Ay, nako, makapatay ka kahit mga doon, 50. Saya-saya mo. Isang magazine kami, 300 times 7, 210. May tatama naman siguro yon. But anyway, kaya ayaw ni Lieutenant Bermudez, ayaw niyang baka tamaan kami ng artillery kasi ayan So pinabalik kami, ayan na, naghintay kami, nakahiga ako Higa na akong ganyan. Tapos, ayan na, fire na. Fire 1. White phosphorus for spotting daw. Ito yung maniwala kayo, ito yung hill nila Lieutenant Bermudez, position niya. Ng mga tropa niya, 1 platoon. Tapos? Ito yun, bala, ganyan, kita-kita namin. Nanonood kami ganyan. The place. Dalawang story na building ang taas. Ang lapit nun. 20 feet lang yun. Ang taas sa posisyon nila. Muntik na sumabit. Kung sumabit yun, sa kanila, sumabog sila. Oo. Anyway, of course, you can give naman na, you can give instructions kung low trajectory o high trajectory.
High trajectory para ganun. Ito yung distansya, high trajectory, ganun lang. Oo, Doon din tataas tatama. Pagka low, doon din tatama. Di mag-high ka na para walang sasabitan na bundok. Tama. So, nung sinundan namin ganyan, eto na, sinusundan namin gano'n, no? Ayun na. Paglapag, boom ko na! Tuwan-tuwa kami. Sapol. Sumabog. Tuwan-tuwa kami. Sabi ko, ayan na, mga rebelde, confused na yan, iyak na yan. Tapos nun, larga vista ulit, baino kagad ako. Tapos, uy, umusok, ayun na oh. Sabi ko gano'n, ayun na yung usok. Sabay, radyo. Sir, TG, task group, Panther, Skywalker. Panther, Skywalker. Down 50, right 50, fire for effect. Tumawag na ako ng gano'n, diretso. Sabi ni Skylark, ni Lieutenant Bermudez, negative. Ay, bakit? Sapol mo eh. Abort. Sabi nga nun. Bakit? Tapos, bakit sir? Kitang-kita ko sir kung saan lumapag. Kitang-kita ko sir. Down 50, right 50, fire for effect. Yan yung natin sir. Para makuha natin. Siya nakakita Tapos sabi, negative. Muntik na sumabit sa kanya. Nagtalo pa kami. Sir, bumaba ka dyan sa posisyon mo. Bumaba ka dyan. At sabi ko sa Panther, fire for effect. Makakatakas. Sabi yung ganun. Ayun ba? Negative, abort. Sabi nga nun. Skywalker, wag ka nang maingay. Kasi baka tamaan sila eh. Okay, so, yun. Kasi, video 11 yun eh. So, continuous lang yan. Playlist na kasi to eh. Meron lang pagitan na commercial. So, ituloy po natin. Ito na po yung video 12. At ito na yung kasama doon sa mga bakbaka, mga decision making nila. So, marami kayong matutunan dito. At ito, ikukwento na niya yung continuation nun. From video 11, dito na siya sa video 12. So, ito na po. Ang interval lang niya yung commercial. Medyo malabo mata ng inyong lolo. At ang equipment natin ay ganito lang. Hello, good morning. Ayan. Video 11 na po ito. 12 I mean. So, matapos nung first round, ayaw na nga nila na mag-correction ako. At tumahimik na lang ako. And then after a while, may putok-putok pa rin eh. Doon nga ako na-snipe. Akala namin wala na. Tapos noon, mga bandang 5, dumating na yung palar, yung tangke natin. Di ba sabi ko na tawag din, nasira yung track pad niya. So, na-repair na. Apparently, sa mga bandang 5 p.m., dumating siya. And high moral kami kasi andyan na yung bakal eh. Andun si Sir Abe Purganan, G2 namin, and then si Captain Soriano, tsaka si Greg Ramos. Tapos, in-approach ko sila. Nandun si Skylark sa itaas eh. So ako yung nakita nila. So, tinanong, nasaan kagad yung kalaban? Yun ang unang tanong nila. Sabi ko, nandyan sir, sa baba. Meron pa konti-konti sir, hindi pa umaalis. Tapos sige daw, magre-recon fire daw sila. Tapos nun, after nung fire nila, babayin ko na, pasukin ko. Yes sir. Tapos nun, actually, one team lang ang pumasok eh. Yung team na kasama ko, dun sa may komisary. So, pumosisyon yung bakal, yung dalawang APC, tapos nun, binanatan nila, mga 5,000 rounds siguro yun. Bag, ganon. Swaying yung yung direction ng fire nila, gumaganon, fanning. So, after that, baba kami, tapos yung unang-unang bahay na nakita, na visible from the creek line, marami kasing bahayan, no? Yung unang-una, sabi ko sa mga bata, magagis akong granada. Tapos 2 o 3 sunod. Dalawang 2 o 3 lang. And then, volume of fire kami.
Si Sir Abe nandun, nagbabay, no? Abing araw para sine. Parang parang komando type na sine. Di hagis ang granada. Tapos boom ko na. Then plok, 2, 3. Bagam. Tapos nun, papapapapapap. Tapos nun, sigaw ako. Rush up. Rush up kami. Ako, hirap na hirap kami pumanik kasi matarik man, ganyan katarik, ito yung bahay. Dito kami sa baba. Bumabaon yung paa namin. Kasi yung lupa buhaghag. Yung very porous na basta baon yung combat boots. Dahil ang hirap mong ihakbang, paakyat. Pasok to sa bahay clear. Tapos na may mga bahay ang pakita namin. Tigi-tigisa na kami. Wala na kaming anuhan. Wala nang hiya-hiya ba? Tigi-tigisa na kami. Para maklear lang ba? Ang feeling ko, wala na rin. Umantras na. Kasi at that point, parang walang resistance Nakatakas na. Pero ewan ko kung nag-isa kami ng granada. Para nag-isa kami ng granada. Kasi may nakakita granada. Tapos nun, sigaw, granada! Tapos mag-ano kami lahat, dapa kami lahat. Pero hindi sumabog. Bakit? Yung pala, nung nakita namin, yung granada, yung type siya na dalawang safety. Isa yung pin mismo, isa dito sa may, yung tawag dito, safety lever, may nakakabit pa na safety. Hindi natanggal yon kasi tinatanggal muna yan bago mo bunutin yung pin. Para pagka hinagis mo, pipitik itong safety lever. So apparently, nagisan pa kami ng granada, pero hindi pumutok. Then, dokumento nakuha namin, sako-sako ng dokumento, 2 baril lang ang na-recover pero hindi na-declare. Ginawang savings. And then, daming bala. Kaong-kaong ng bala. Tapos apparently itong mga rebelde, kumpiyansa sila, walang sundalo. Kasi nga, nag-ooperate yung Ranger Company, which is 4 kilometers away yung CP namin, sa Mako, nag-operate as a unit dun sa Cambaratic. So kung meron man remnants doon na sundalo, na Ranger dun sa kampo, kukunti lang. It will not be a threat sa kanila. So naglalaba-laba sila, parang camping ba? Naglalaba, kasi nandoon yung mga pinag-iwanan na underwear Siyempre, kuha ko yung sa mga babae, kuha ko, tinali ko sa baril ko, ginaya ko ng mga bata ko. Meron pa nga yung isa, black na underwear Sinuot pa niya ginawang parang beret Tawa kami. Naya ko na sila kasi itong mga bata, wala pang kain, wala pang tubig. Ngayon, uminom na ng tubig doon sa sabi ko nga, baka madumi yung yung tubig, baka mamibiasis. Pero talaga, wow Yung pagkain kasi namin, ewan ko ba, who had the bright idea na yung mga total, pauwi na kami ganyan, magpapatrolyo na lang kami, and it will only take a few hours, pabalik from akit ng Mabini, akit kami sa Manipong, and then downhill na yun, all throughout, papuntang Mako. Who had that bright idea na yung mga provisions namin, bala, ibang bala, extra bala, tsaka yung mga pagkain, iwanan na, ilagay na dun sa 6x6. Ay, nako. Mga hindi nag-iisip ba? Kasi pauwi Yung mga common mistake, pagka pauwi, akala mo wala na, Pero yun, dun pa na-enkwentro. So, yung akin, hindi ko binigay. Kaya ako, may bigas ako. Yun nga, sinaing. Walang sinaing, walang tubig. Anong ginamit? Na pangsaing, gin. Walang tubig So, ang tanong pa nga sa akin ng bata ko Sir, walang tubig Ito na lang kaya panghugas ko, yung gin. Ang daming gin kasi. Gin talaga. Lasing kayo nun. Ito, malaman natin, baka malasing tayo, sabi yung gano'n. Pati sinahin nga, sinukat pa ng ganyan ang kamay. Tuwan-tuwa pa siya, binubus yung gin Kumulo naman, naluto yung sinaing. Ito hindi nagliyab. Wala namang
gustong kumain lasang gin. Sabi, walang yaka. Sinayang mo yung bigas ko. Ay, nako. Marami na mga delata. Yun ang kinain namin. Masaya yung aking spirit. Saka yung platoon ko. Kasi ang sabi ko, yung platoon, bigyan mo. Kaya ang lessons learned doon, kinakailangan lang talaga wag magkokumpiyansa ba. An encounter can happen anytime. So your troops should be ready anytime. Moral-wise, mentally-wise, provision-wise, no? Kaya wag kayong magbabaka sakali, mga ating mga young lieutenants, mga young officers. An encounter can happen anytime. Pwedeng papunta kayo, pwede kayong doon mismo sa area or pauwi kayo. Pauwi, maambus kayo, at encounter yun. So, sinakay lahat sa tangke. Tapos, nagalugad na namin yung area. Ang pinakatanong ng mga superior, baril, ilan yung baril dyan? Wala sir. Sabi ko, wala sir. Wala naman akong alam eh. Usually kasi, pagka ganyan, after an encounter, and then after na-search mo na, forma pa yung mga tao, and then field stripping. Talaga. Para makita mo kung sino yung nagtatago pa ba ng baril. Malay mo, M16, baby, pang commander. Very important information. Meron ko nakuha ang baby, 2, 3. Pero hindi dinideclare, sinesavings. Iuwi na lang sa bahay, gagawing trophy, war booty. Kaya mahalaga yung field stripping para makita mo kung merong mga tinabi. At that time, may nakuha pang nalaman ko na lang eventually sa detachment ko sa Pantukan na may nakuha 2 pistol doon sa Malipongol. Siyempre, pistol, para sa tropa na yan, para sa sundalo. Okay lang yun, sabi ko. Kaya nga lang sana dineclare nyo sa akin. Kasi, pwede naman sasabihin ko na ako yung nag-savings Tapos sila na yung nagtago. Mawak, Ang mahalaga is na-declare siya for the intelligence value of whatever piece of weaponry ang nakuha. Yun yung mahalaga. Hindi na yung appreciate yan ng mga tao, ng mga sundalo. At that time, hindi ako nagpa-field stripping na. Why? Because, mababa na yung moral ng tao. Number 1, wala kagad yung tangke, yung support na yon. Although, kaya naman namin kahit walang tangke. Number 2, walang maneuvering. Wala. Basta, hindi alam kung ano nangyayari. Number 3, walang kain, tapos puyat pa kami the previous night. We'd been walking the whole night. And then, ito pa, walang tubig, walang kainan. Tapos number 4, walang medevac. Yun ang I think, change the perspective ng mga tao ko. Nung nakita tinamasi sa Pinoso, at tawag kami ng medevac, nakita ng tao, komento at natin. least I perceived. Ayun. Yung sinasabi niyang medevac, yung mga manggagamot or mga medicines na dapat dumating sa kanila. Ang mga doktor o mga nurse. Kasi ang usapan nila before ng jump off, kaya kailangan nyo pumapanood yung video 1 hanggang dito sa video 12 na to para lubos yung maunawaan. Napakaganda po. Pwede kayong, halimbawa sa gabi, wala kang ginagawa. Puntahan nyo si Pinoy Survivor, yung kanya YouTube channel. Tapos, diretso agad, mag-subscribe na kayo. Hit the notification bell. At select nyo yung all. Tapos, diretso na kayo dun sa playlist. So, from playlist, diretso agad kayo. Scroll nyo. Pag scroll nyo, dun sa pinakababa, naroon po yung video 1 hanggang, I think, ewan ko anong video yung susunod dun. Basta video 1 hanggang video 15 na nakita ko dun. So, episode yan, napakarami yan So, yung video 1 hanggang 15, eto na, yung simula nung sino siya. Tuloy-tuloy lang yun. Tapos, pag natapos nyo yung unang episode na yun, puntahan nyo yung second na gano'n. Ang gawin nyo, pag pinlay nyo yung playlist na yun, video 1, dire-diretso na yun, guys.
dire-diretso na yun hanggang sa matapos niyo yung episode nung kanyang playlist na yun. So, dire-diretso yun. Ang gawin nyo, higa kayo. Halimbawa, patulog na kayo. Pwede nyo naman gawin pampaantok para lang kayo nakikinig ng radyo. Alam nyo yun. Pero yung kanyang pagsasalaysay, tuloy-tuloy yun. Cut-cut nga lang yun ng mga, I think, mga 10 minutes. Tapos commercial. Tapos magiging video 2 na siya. Tapos commercial. Tapos magiging video 3 na siya. Hanggang so on and so forth. Ang ganda po para lang kayo nakikinig ng radyo. At habang nakikinig kayo sa kanyang mga salaysay, ito yung mga totoong nangyari sa kanyang buhay at mga encounter na naganap sa itaas ng bundok, tsaka yung kanilang mga mission, may natutunan tayo habang nakikinig tayong parang radyo doon sa kanyang YouTube channel na Pinoy Survivor. Sa pangunguna nitong ating taga-salaysay at base sa kanyang karanasan, tunay na karanasan, kumbaga, matututo pa kayo. Marami kayo matutunan dito guys kaysa yung manood ko yung mga limbawa hindi ko naman inaano manonood kayo ng mga TikTok na kumbaga mga sexy ladies, may mga time doon, pero ito much better kung ito panonoorin nyo kay si ating magiting na dating Captain Clemente Enrique ng Scout Rangers ng Pilipinas. So, ituloy po natin guys. Medyo nakomentohan ko lang ng konti. Sa mga kukote nila, mga utak nila, what ran in their heads was that itong sa Pinoso, ayan mamamatay, loss of blood, tapos palulusubin tayo. Yun ang thinking ng mga tao sa tingin ko. Kaya lang naman tanungin ko, natatakot na ba kayo? Hindi, walang magsa-amin na matatakot. But the thing is, yung bawat isa dyan may pamilya eh. So, kung hindi mo kayang suportahan yung tao mo na tinamaan, at kitang-kita nila na andyan, tinamaan ng mga bandang alas 10. Alas 10. Alas 5 na. Oh. Tapos may uuwi lang siya alas 6. Isipin mo yun. Buti nga natigil yung yung pagdurugo. Pagdalo yun ng dugo eh. Kung hindi patay yun eh. So, it's very hard to order men to assault a camp, an enemy camp, na alam mo tatamaan sila, pero at the back of their head was a thought lingering na paano yan, pagka tinamaan ako dito, baka hindi ko na makita yung asawa ko. O pagka tinamaan ako dito, hindi na ako makapag-asawa. Hindi ko na maligawan yung girlfriend ko. O baka pagka tinamaan ako dito, paano yung support financial support ng aking mga magulang at saka nung kapatid kong pinaparal. Ang daming ang masasabi ko lang, ang sundalo hindi dapat nag-iisip ng ganun. Although trabaho namin as soldiers na patay kung patay, basta nag-uniforme ka, kalahati ng katawan mo, nasa hukay na, kalahati, pinagdadasal ka ng mga kamag-anak mo, ng mga mahal mo sa buhay. Dapat ang mga sundalo natin hindi nag-iisip na yung namatay siya ng walang kalaban-laban. Lalaban sila lalaban, pero yung mamatay ka ng loss of blood, o mamatay ka ng hindi ka man lang nalunasan na maibak, walang attempt, walang ganon, dun sila mag-iiba ng isip. Yun lang ang masaklap. Probably that's why kung ipapass forward mo sa future, kaya nagkaroon ng magdalo, kaya nagkaroon ng mga RAM, kasi nga yung itaas hindi nakikita yung hinanaing sa ibaba. Kaya ganon. Nagkaroon ng RAM, nagkaroon ng YOU, nagkaroon ng yung huling-huli is magdalo. Not that I'm justifying them, but probably I'm just telling you from my own point of view, yung reason why yung mga tao sa ibaba nagtatampo, nagagalit, nagre-rebelde. So, bumaba na yung kaming lahat.
Pero nandun si CEO, Captain Igot, si Skyball 6, galit na galit. Gusto niya, mag-harbor kami to sa area. Dala-dala niya ngayon yung provisions. Nagsaing pa nga doon eh. Nagsaing pa. And then, parang magtalo yata yung dalawa. Kasi, I think, Skyball 6, no, was trying to convince me to stay. Sabi ko, sinagot ko na lang ng pabalagbag. Sir, kung ganyan ng ganyan na rin lang ang usapan na after what transpired the whole day, maghanap kayo ng opisyal na bobolahin, na lulukohin nyo, na bobolahin ninyo. As far as I'm concerned, uuwi ako. Kahit I have to walk all the way, uuwi ako sa nangyari ngayon. Kasi ayoko ng ganyang usapan. Papabriefing kayo, tapos nun, hindi mangyayari yung inaasahan mo sa briefing. Yeah. We did our part. I did my part. Yung platoon ko did our part. And probably the men of Skylark. Pero I think that was enough for the day. But something inside me was telling me na yung sundan mo, sigurado yan. Kasi in the succeeding days, yung intel reports sa amin that reached our camp told us na yung mga kalaban na, yung mga rebelde, dala-dala nila yung mga wounded nila, madami daw. Muntik pa nga daw tamaan nung white phosphorus, nung unang patak. Kasi biglang sumabog daw, tapos nandito, minanonood ng mga taga doon, na muntik pa nga sabugan, takot daw nila eh. Pero dami daw na karga-karga. Iba nga, one-man carry eh. Tapos kaya nga sabi ko na lang, na hintay na lang namin na yung mga burial. Kasi mamamatay din naman yung mga yan eh. Hindi naman nila dadali sa hospital yun eh. So they will do it, the first aid treatment, sila rin. And apparently there were burials, right, a few days after nung encounter na yun. Now, for me to pursue the operations, okay sana. Pero wala na akong gana eh. Ewan ko, wala na akong gana. Sabi nga sa akin isa kong bata eh, Sir, wag na kayo magabol ng medalya. Binatukan ko eh. Wag daw ako magabol ng medalya. Sabi ko, hindi ako naghahabol ng medalya. Ang sa akin lang, lalabas ka ng 100 beses, makaka-enkwentro ka ng 1 beses. Kanya, gano'ng kahirap yun? Ilang combat boots yung pupudpurin ko, ilang beses ako napagod, ilang beses ako nakagat ng lamok, ilang beses ako natungaw, ilang beses ako nalinta. Oh. So, you had an opportunity, nandun yung opportunity, and yet, sinayang. some people hesitated. And doon ako galit. Nandun eh. Tumpuk-tumpukin mo ng isang lugar, 200 katao na rebelde. Ay, naku, meron pang kasama sigurong taga Maynila na mga, sayang talaga yun. Anyway, so, after that, tahimik lang. Tahimik. Nag-operate sila CEO eh. Sila Skyball 6. Wala naman sila nakuha. Paano kami makukuha? Kasi nga hindi nila na-appreciate yung what transpired. Kung saan nag-withdraw, kung anong oras nag-withdraw. Imagine kung nag-withdraw sila ng alas 12 o 1:00. Kailan ba pumatak yung artillery? 1:00. May witness na nagsasabi, pa-withdraw na. Yung pumuputok sa amin, skeletal na lang yun. Paiwan, left behind. Para lang isipin namin na meron pa. Para hindi kami makalapit. Kung ako nakapag-maneuver dito sa nung unang-una pa lang, tumpo ko yun eh. Anyway, wala na sila nakuha kasi kung nag-leave behind sila at nag-harbor and then the next day sila nagpatrolya, that is almost a whole day, no? Na may advance na time yung rebelde. Wala mangyayari sa iyo doon because from this point to this point, maglakad ka, kunyari it will take you 1 hour of walking, that's 4 kilometers. Hindi lang kami naglalakad ng 4 kilometers, yung rebelde rin. Kung meron na una siya ng 1 oras ahead, malayo na yan. From this point now to this point, another 1 hour, ito sumunod yung yung sundalo,
it's the same distance unless na itong sundalo will make fast doon sa paglakad niya. Make 6 kilometers pero for 1 hour. Nilaspag mo yung tropa. Pagdating na enkwentro, hindi na makakalaban yun. Pagod na. Kaya nga may blocking force. Yun yung essence ng blocking force. Pag pumasok ito, not necessarily na siya yung makatumbok na may sinusundan silang visual tracking. Hindi. Ang makakabangga itong blocking force na naka-ambush position. Pagpasok dito, wagam. Ito ngayon ang tatapos sa kanya. Well, hindi na-appreciate ng iba. Hindi nangyari. So, patrolya kami after that as if walang nangyari. And it took a year. More than a year. A year. That I found out na si Skylark did not write an after-encounter report. Ayun. Galing akong US schooling na ikukwento ko rin sa inyo, galing akong US schooling, nilapitan ako ng mga sarhento, Sir, kung pwede sana, kausapin nyo si Skylark. Bakit? Anong problema? Sir, yung sa atin sa Manipang, muntik-muntik na kayo mamatay doon, tapos noon, wala palang award. Ganon? Sorry, hindi ko alam eh. Kinausap ko ngayon. Walang after-encounter report. I don't know why. So, I found myself, in-interview ko lahat ng mga involved, and then, I drew up the after-encounter report, submitted it. Siya You nagawa. know, Diba? kung merong mga parang kahihiyan na not to standard, it's not for you to say. Basta isabit mo kung kayo official, no? Sabit mo yung after-encounter report. And then, kung merong mga dapat mabigyan ng award, i-justify mo. It is not in the number of firearms na recover. Kasi, ang nakikita ko at that time, ewan ko, nagbago na ngayon, nakikita ko na parang trending na pagka Gold Cross, kinakailangan 10 barrel minimum ang Mali. recover. Mali yan. Ha? Bakit? Nandun ba yun sa citation? Hmm. Pagka sinasabing valor, kinakailangan Patay. taan-taan yung kalaban, and then munti ka nang mamatay. Ang dami ng patay sa'yo, and then ikaw, para kang para kang Rambo na ikaw yung natira, yung mga ganun ba? Ang masasabi ko lang sa mga junior natin, and even sa mga senior, you're giving the award, not, and whatever is the award, you're giving it not because of the number of recovered weapons, but you are giving it because of the citation the award was meant for. Kung gallantry in action, then gallantry in action. It could have been something different. Kami lahat, kunyari, lahat nakahiga, and then somebody na style, all I can think of is Lieutenant Yugyo. Yan, mga tipong mag-isang pumapasok na nakipag-enkwentro, uuwi, may mga dalang may mga dalang, mga katibayan na na-enkwentro siya. May dalang mga baril. Yung mga ganun tipo, bumaklas siya, and then above and beyond the call of duty, for bravery, nakaupak siya. Ganon. Things like that, nangyayari. And the officer should be very, very keen in appreciating na nakikita niya na ginawa yun ng tropa niya. And once na nako-compensate na award yung tao, makikita ng iba ay okay to, okay dito. Magtatapang din sila. So kakalat. Pero yung bumanat yung tao tapos nun walang lumabas na award, ay pangit yun. Kasi sasabihin, ba't pa magpapakamatay? Wala man lang to show for. Oo, palubag loob. Tsaka sa kanila Ang kasi sa sinasabi. promotion, important yun. Point system din. May points yung mga award. So, I drew it up and naglabasan yung mga award nila. Yun. Very good. Diba? Okay, so patrolya, and then biglang
nung nasa bundok ako, somewhere in Pantukan to, biglang nag-radio sa akin si Skybolt 6. Meron daw directive ang 1st Scout Ranger Regiment sa Fort Bonifacio na lahat ng PMA Class 83 and 84 are ordered to report to Fort Bonifacio for an airborne training. Ang kitam. Dumadating talaga yun eh. So, yun yung parang R&R namin, yung training namin. So, airborne. So, wala naman masyadong nangyari doon eh. Talong-talong ka sa aeroplano. Sino man ang loko-lokong tatalong sa aeroplano, di ba? Sasabit mo yung sarili mo dito sa may tawag doon, static line. Doon sa aeroplano, tapos doon tatayo ka sa pintuan na ganyan. Katingin ka sasabihin sa'yo nung nagpapalakas sa loob. Jump. Sir, kaya mo yan. Look at the horizon. Pero, look at the horizon, nakatingin ko sa baba. Wow, ganda ng view. Tatalong ka Siyempre, yung doon. mga na medyo may takot sa height, talaga sa horizon, nakakatakot talagang, matakot ka man pag tumingin ganyan, umaandar yung aeroplano, gumaganyan yung hangin sa'yo. Tapos pagka sinabing go, talong ka. Yung tatanda mo lang yung training and then bubuka naman yung parachute. Ang masama, hindi bubuka yung parachute. Yun lang. Tapos meron pa nga dyan, nag-hesitate pa. Doon sa actual jump, nag-hesitate talaga. Kahit ganito na lang. Oy. Sa aeroplano. ayaw tumalon. Iba sinisip pa. Yung sargento, authorized na sipain yung mga opisyal eh. Nakakatuwa yun, no? Pero maganda naman yung ilalagay mo rito, wings. Ang question ko lang doon, hindi natin magamit yun eh. Pang-forma lang yun. Hindi naman magamit sa operations eh. Wala naman nagamit nun sa operations. Ang mas kailangan natin yung air assault. Yan, mas kailangan yun. Grabe doon si Skybolt 6, air assault. Kagagaling nga lang yan ng Hawaii. Bilib na bilib ako. Di na sinusod niya yung kanyang helicopter na merong wings. Sabi ko, wow. Akala ko napakahirap ng training kasi daw naglalambitin sa helicopter and all that. Pero naman, after a few months, mamamatay na rin pala si Skybolt 6. Tinablan din. Akala nung iba kasi yung napakaswerte ba? Advanced thinking and all that. Wala na landmine yung tangke. Paglabas nila, boom, tinutukan ng baril, patay, bang-bang. Si Captain Aranya namatay din after a few months. Ito naman, tumamlay, may malaria, and then naglilid siya ng patrolya, parang naambush sila, pinagandaan, and then tumalon siya. Pagtalon niya, ang sama ng bagsak niya, nasagasaan siya ng laging truck. Imagine, veterano ka, medalyado ka, nasagasaan siya ng laging truck. Kasi nga, it was an ambush site na, a million ways to die when you are in the field. Anyway, so, ayokong mag-isip ng malungkot. Idol namin yun eh. Ang talaga masamang damdam mo si Julius Javier, si Colonel Javier, talagang hindi mamatay yun. Takot na rebelde dun. Yun, nag-a-assault talaga eh. Yun, talagang super idol yun. Maraming official na inspire sa kanya eh. So, okay. Yun na muna. Ayan, guys. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe para mas maraming tao, pagka-senior ninyo, mas maraming tao makakalam ng kwento. Hindi ko naman kayo binobola. Totoo nangyari yan sa buhay ko. Yun. Maraming salamat. Thank you. Ayan guys, so natunghayan nyo na ang kanyang salaysay. Totoong nangyaring salaysay niya. Patungkol ito dun sa kanyang mga encounter na nangyari doon sa kabundukan. So, marami tayong natutunan at malalaman natin kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng ating magigiting na kasundaluhan dito sa Pilipinas. Diba? Binubuwis nila yung kanilang buhay para sa ating inang bansang Pilipinas, para sa proteksyon ng isang bawat mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas.
So, maraming salamat po guys sa inyong panonood ng aking mamunting YouTube channel, DIY KKB Informative. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po ang aking mamunting video na ipinatunghay sa inyo. So again guys, huwag nyo kalilimutan mag-subscribe kay Pinoy Survivor at marami po itong videos. Pwede nyo siyang gawing matutulog na kayo, itapat nyo lang sa tenga nyo at pwede nyo gawing pampatulog. Habang papatulog kayo sa inyo sarili, continuous po yun kasi playlist eh. From video 1 hanggang matapos yung isang episode, yun. Siguro matutulog na kayo nun. Pero, ginawa nyo man itong pampatulog, marami po kayong makakukuhang aral at matutunghayan at malalaman patungkol sa ating magigiting na kasundaluhan. So, sige po guys, thank you very much po at see you on my next vlog.